Iba-iba naman ang karanasan ni Jerry Divino na nakipagbuno mula sa kadiliman bago nakatapak sa daan ng liwanag. For a time medyo na nag-drift away ako from going to mass. Hindi kami naging regular church goers. And then for a time din hindi ako nakapag-communion. Kahit nga raw noong pilgrimage, ay di pa rin siya ganap na nakapagbalik loob sa Panginoon. To be honest, hindi ako masyadong na-affect during nung time nung pilgrimage. Merong mga images akong naalala. Nag-stick lang yun sa akin. Kumbaga nasa likod ng utak ko. Pero all that time, kasi nga concerned ako doon sa dad ko, doon ako nakafocus. Hindi ako nakapag-personal retreat talaga. Bukod dito'y inaamin pa ni Jerry na isa siyang doubting Thomas. Itong si Santo Tomas kasi sa Biblia, siya yung apostol na matanong, no? Yung bang tanong na hindi lamang para may malaman, kundi siguro siya yung may karakter na, sige nga, patunayan nyo nga yan. At paano yan? Paano yan? No? Paano magiging totoo yan? Kaya nung nagpakita si Jesus sa mga apostoles, nagkataong wala siya. Kaya nung pagbabalik niya, sinabi ng mga apostoles, "Uy, nakita namin ng Panginoon." E di, eto na, umandar na yung kanyang karakter na paduda. Pero sa ikawalong istasyon ng liwanag, ang pagdududa ni Thomas ay naging pananampalataya. Nung nakita niya na si Jesus, siya rin ang nagsabi, "Panginoon ko at Diyos ko." The supreme confession of faith comes from Thomas. Hindi lamang niya sinabi na si Jesus ay mataas na Panginoon, kundi Diyos ko. Nakita niya na anak ng Diyos ito. At tila ganito rin ang nangyari kay Jerry pagkatapos ng pilgrimage. Tumalas ang pagdalo niya sa misa at nagsimula uling tumanggap ng komunyon. Yung firstborn ko, si Gio, sabi niya, "Dad, you're going to communion." So gulat na gulat siya. And then doon, tinamaan talaga ako. Sabi ko nga, for some reason, I had to leave yung church. Kasi naiyak na talaga ako nun. Sabi ko, how could I have dishonored yung memory nung ginawa nung dad ko at saka nung mom ko. When my dad was always regularly taking us to church. And siya rin, he was always taking communion. At nakapagtataka raw, mayroong mga gabing di mapalagay si Jerry. There were those weekends talaga na hindi ako makatulog. And maluluha na lang ako. Hindi na matatahimik si Jerry hanggang di niya naisusulat ang kanyang mga saloobin. Ang mga pagninilay na ito ukol sa buhay at pananampalataya ay binabahagi niya sa mga kapwa peregrino. Hindi ko talaga ma-explain. Hindi mo maiwanan. Hindi ka makatulog until matapos. So it's out of your hands. It's out of your will. So kahit gusto ko nang magpahinga, hindi ka mapakali until masabi mo yung message na yun. Kaya minsan may mga tanong ka na hindi mo na rin alam. No? Maaaring ganyan ang paglalakbay din ni Jerry. Pero ang natutuwa ako, no? Sinubukan niyang makinig. No? At lalo na nung kanyang isinulat na yung kanyang mga reflections, nakita ko kung paano ang salita ng Diyos ay talagang may apoy at liwanag na dala sa isang tao na sincero sa paghahanap. Ano itong apoy na umaalab sa kalooban ng mga peregrino? Anong liwanag ang gumagabay sa kanila upang maglingkod sa iba at mamuhay ng may pagmamahal sa kapwa? Maaaring ang kasagutan ay nasa huling istasyon ng Via Lucis.
Ang ika-14 na istasyon ng liwanag ay ang pagpapadala o pagsusugo ng Espiritu Santo mula sa Ama sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Kasi pag sinabi nating Espiritu Santo, ito siya yung buhay ng Diyos. No? Siya yung inner life of God. Siya yung pag-ibig ng Diyos. Yan ang Espiritu Santo. Ang liwanag sa ating mga kalooban, ang liwanag na magbibigay sa ating ng lakas na magsalita at mauunawaan ng lahat. At dahil tayong lahat ay mga peregrino rin sa ating sariling buhay, kakailanganin natin ang lakas, pag-asa, at pag-ibig na hatid ng Espiritu Santo para sa ating paglalakbay. Mapalad tayo na ang lahat na yan ay binibigay sa ating bilang biyaya, basta't bukas ang ating kalooban sa liwanag ng Panginoon.